All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-daily life sharing. Kami po ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Ako po si Pastor Check, kasama ko po si Brother Harold para po sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Hallelujah! Samahan niyo po kami sa ating daily devotion through daily life sharing. At bago po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, isa pong pagbati sa lahat ng mga makakasama natin. Pwede na po kayong mag-share, mag-tag, mag-invite sa umagang ito. At tayo po muna ay awitan po muna natin ng Panginoong Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Tayo magpuli sa Panginoon. Sabihin sa ng Panginoon, taste and see that the Lord is good. The goodness of God, the goodness of God, known to many, many generations. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord God. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Pag ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. You're good, Lord, you're good. Amen. You're faithful, Lord, you're faithful. Yes, Lord. Oh, you're faithful, Lord. Yes, Your Lord. goodness, Lord, knows no generation, Lord God. Lord, prepare us, oh God. Lord, this morning, oh God. This morning, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. 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 All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh Lord, just want to thank you.
Lord, you said in the word, enter your gates with thanksgiving and praises in our hearts. Yes, Lord. Lord, you said in the word, Panginoon, Lord, that you inhabit the praises of your people. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Yes, Lord. Mga kapatid, bakit ba tayo gumigising sa umaga? Yes, Lord. Bakit ba tayo nagpapatuloy? Bakit ba tayo na dumudulog sa Panginoon? Amen. Bakit ba tayo patuloy na nanampalataya sa Panginoon? Nawa isang bagay lamang ang ating makita sa puso, na ito ay dahil tayo, sabi ng salita ng Panginoon, na tayo inibig niya, na tayo makasalanan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Kaya tayo ay pinagpalang lubos. Rabala, rabala, Yes, rabala, Lord. Hallelujah. rabala, rabala, Yes, rabala, Lord. rabala, rabala. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, we love you, Lord. Rabala, 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 rabala. We love you, Jesus. Yes, oh God. We love you, Lord Jesus. As the deep panted for the waters, of my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deep, as the deep panted for the waters, of my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone may I lift my strength. For you alone may my spirit be. You alone are my heart's desire, and I long to worship you.
Oh, sa umaga nito, Lord. Hallelujah, Lord. Haluin mo ang aming uhaw na kaluluwa, O God. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo sa aming mga buhay, O Diyos. Wala kaming ibang nais kung hindi ang mapasalamatan ka, O Diyos, mapurihan ka. Sa umagang ito, O Lord, kami patuloy, Lord, na magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Salamat sa panibagong lakas. Oh, yes, Lord. Buong buhay namin, O God, patuloy na iaalay sa iyo, O Lord. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Aming himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Buong puso, buong lakas, iaalay sa iyo. Aming himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang mithin ng aming puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, Lord. Minsan pawitan natin ang Panginoon. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa iyo. Aming himig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang mithin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Ang mithin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus,
Oh, mga kapatid, tayo bumabot sa presensya ng Panginoon. Just welcome the presence of the Holy Spirit. Anong mga kabigatan ng puso mo, ibigay mo sa Panginoon. Alay mo sa Diyos. Wala tayong magagawa, wala ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Banal na Espiritu ng Diyos, Ikaw lamang. Ikaw lamang ang kailangan. Yes, oh God. Ikaw lamang ang lahat sa buhay ko. Sa buhay ko. Ikaw lamang. Kay nag-isa. Kay di nagbabago. Walang iba. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Oh. Holy Spirit, without you we are nothing. Holy Spirit, without you we are nothing. Oh Lord, sabi salita Panginoon sa John 15:5, Panginoon, without us, oh God, without you, Lord God, apart from you, we can do nothing. Lord, Lord, we just come before you. Lord, we humble down ourselves before you. Lord, we cannot do anything, Lord, without your presence, oh God. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. We surrender everything to you, oh God. We surrender our life. Siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat niyang pangangailangan. Kailan may di nagbago. Pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Panginoon, Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Yes, Lord. Hallelujah. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago. Mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko,
sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan. Panghahawakan ko mga salita mong totoo. Lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko, kadakilaan mo. Dahil sa'yo, lumaya ako. Yes, Lord. Hallelujah. Panghahawakan ko. Ramala. Masalita mong totoo. Lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko, kadakilaan mo. Dahil sa'yo, lumaya Yes, ako. God. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa kalayaan. Dahil sa'yo, Yes, Lord. lumaya ako. Yes, Lord. Dahil sa'yo, lumaya ako. Dahil sa'yo, Salamat, Panginoon. lumaya ako. Salamat sa salita mo. Dahil sa'yo, Amen. lumaya ako. Yes, Lord. Yes, Lord. Hawak mo ang bukas ko. Siling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ang sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ko iiwan. Hawak mo. Sharabalarabalara. Piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ang sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko. Piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ang sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan. Di pababayaan man. Yes, Oh, Lord. Hallelujah. pababayaan man. Pababayaan man. Di mo kami iiwan kahit anong mangyari, Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Kaming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan. Oh, Jesus. Ikaw ang aming lahat. Ikaw ang lakas namin, O Lord. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Yarabasar para baba. Unay, Panginoon, na hawak mo ang aming mga buhay. Salamat sa mga salita mo, Lord, na nagbibigay ng pag-asa. Salita mo, Lord, na nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng buhay. Tama ang sabi mo, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. We are nothing, O God. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa iyo namin iniaalay ang
ang mga susunod naming gagawin, ang aming mga pagbabasa ng mga salita mo, O Diyos. Lord, dalangin namin na patuloy mong buksan ang aming pangunawa. Mga panibagong revelation ang patuloy na ilalagay mo sa buhay namin, O Diyos. O Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Napakadakila mo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Wala kaming ibang nais kung hindi ang mapasalamatan ka, mabigyan ka namin ng parangal sa bawat ginagawa namin, O Diyos. Oh, yes, Lord. Lihim man o hayag, Panginoon, Ikaw, O Lord, ang nakakakita ng lahat ng mga ginagawa namin. Lord, hayaan mo na kami patuloy na magpakumbaba. Naging karapat-dapat sa iyong mahabaging trono, O Diyos. Patuloy mo kaming linisin, O God. Purify us, Lord. Purify us, Lord. Cleanse us, Lord, once again, O God. Make us worthy, O Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Excited kami, Panginoon, marinig ang mga salita mo. Ano ang mensahe mo sa amin? Ano ang mensahe mo sa bawat isa na naririto, O God? Bawat isa na nakaabang sa mga salita mo, Lord. Salamat, Lord. Katulad ng isang usa, Lord, binigyan mo kami ng isang kauhawan. Mauuhaw kami lagi sa mga salita mo, Panginoon. Hahanapin namin ito araw-araw, O Diyos. O Lord, salamat sa lahat ng mga nabibigatan. Lord, ang salita mo ang nagbibigay ng kalakasan. O, salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa umagang ito, Lord. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Walang iba kung hindi sa matamis na pangalan mo, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. At sa umagang ito, tayo po ay samahan niyo po kami na magbasa ng ating salita ng Diyos. Tayo po ay mag-umpisa na sa 1 Corinthians. Amen. Yan na po ba ang inyong mga Bible? Kasama nyo na po ba kami? So tayo po, maganda po na sabay-sabay po tayo na magbabasa. Dahil sa ating pagbabasa, alam nyo po, makikita nyo dyan, ang pagsama ng banal na Espiritu Santo. Na makita nyo dyan, merong something na verses na mag-strike sa puso nyo. Yan, i-highlight nyo kaagad yan. Dahil yan ay panibagong revelation ng Diyos sa inyo sa umagang ito. Amen, mga kaabangers. Excited na po ba tayo? Yan, sa lahat ng mga ready na, sabihin nyo dyan, I am ready. Yan, tayo po ay sabay-sabay na basahin. Sa Tagalog po tayo. Amen? Okay po, babasahin natin sa Tagalog. Unang taga-Orento, Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 2. Babasahin ko po muna ang chapter 1. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Kasama si Sostenes na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos diyan sa Corinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ang lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, saan mang lugar. Siya ay Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Amen. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos at sa lahat ng bagay sa pananalita man at kaalaman. Dahil dito napatunayan sa inyo na ang tinuro namin tungkol kay Kristo ay totoo. Kaya hindi kayo kinukulang ng anumang kaloob ng spiritual habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kristo.
Panatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo ay maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at sa layunin. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig sabihin, ang iba daw sa inyo ay nagsasabi kay Pablo ako, ang iba naman ay kay Apollos ako, may iba rin nagsabi kay Pedro ako, at ang iba naman ay kay Kristo ako. Bakit nahati ba si Kristo? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa cross para sa inyo? Binatismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binatismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Kaya walang makapagsasabing binatismuhan ko kayo sa pangalan ko. Si Stephanas at ang kanyang pamilya, maliban sa kanila, wala na akong matandaang binatismuhan ko. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. At hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao, upang hindi mawala ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo Jesus. Si Kristo sa krus. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa mga ligtas ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay ko ang kanilang katalinuhan. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong at mga tagapagturo ng kautusan at ng mahusay sa debate? Sa panahong ito, hindi ba't ipinakita ng Diyos ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat ang karunungan ng Diyos hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas mabuti na ang Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa pinapangaral at ng magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudiyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala, at ang mga Gregyo naman ay umahanap ng sinasabing nilang karunungan. Ngunit kami naman ay pinangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudiyo, at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudiyo. Ngunit para sa tinawag ng Diyos, Hudiyo man o hindi, si Kristo siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala ng tao na kamangmangan sa Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. At ang inakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang magsasabing matalino sa paningin ng mundo, at ilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mga mundo na may hina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mabababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na palaga. Kaya walang makapagmalaki sa harap ng Diyos dahil sa Kanya tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Amen. Ngayon naman, ipapasok po tayo sa chapter 2. Ito yung ang ipinangaral ni Pablo. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan.
Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Kristo Jesus at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Gayunpaman, ang mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinahahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamailalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kung hindi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Salamat sa salita ng Diyos sa umagang ito. Napakabuti ng Diyos, napakaganda ng mensahe niya ng salita niya sa 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2. Amen. Talagang dito natin makikita na alam niyo po yung background po nitong mga taga-Corinto. Ito yung mga nung pumunta si Pablo, kung maalala niyo po doon sa Acts 18 ng previous Bible reading natin, na pumunta doon sa part ng mga missions ni Pablo, because it is Paul who wrote this Corinthians. Ito yung pagpunta niya doon, na daanan niya itong mga taga-Corinto. Ito ay mga believer na. Ito ay mga nananampalataya. Kung makikita niyo po dito sa unahan, sabi niya, di ba, nakikiusap ako mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at
pagpapasya. So, inihikayat niya na magkaroon ng pagkakaisa. Bakit? Kasi meron siyang nakitang hindi pagkakasundo. So, may mga hindi pagkakasundo. Kaya nagkiusap siyang magkaisa kayo. Dahil kayo ay mga mananampalataya na sa Panginoon. Mananampalataya na kay Jesus. Pero anong naging problema? Maraming naging problema. Ngayon, bakit? Dahil kinapos. Pag tayo ay kinapos ng pagkaunawa tungkol sa Panginoon, hindi lang siya, sabi dito, wisdom of the man, and ang wisdom at karunungan na mula sa Diyos. So, sabi ng verse 24 ng chapter 1, Christ, sa English, Christ the power of God and the wisdom of God. So, ang Panginoong Jesus talaga ang kapangyarihan ng Diyos at siya ang karunungan ng Diyos. He is the wisdom. Kaya 'di ba, we are nothing without Christ in our life. So, napakahalaga na kilalanin mo talaga ang may akda ng karunungan. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. At ang karunungan na yan yung sinasabi na wisdom, hindi siya karunungan na mula sa mundo, kung hindi karunungan siya na mula sa Diyos. At pagdating ng chapter 2, dito natin makikita na pag ikaw ay nananahan lang sa lakas na meron ka, pag wala kang espiritu ng Diyos, ay hindi mo talaga mauunawaan ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay espiritu. Kaya 'di ba, sino ang nakakaunawa? Sabi niya, sino ang nakakaunawa sa laman? Sino ang nakakakita, 'di ba? Sabi dito, ang sabi niya sa chapter 2 verse 11, verse 10 muna, ngunit ito inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang ginagawa ng Espiritu sa atin. Sinasaliksik ng Espiritu, ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamailalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Sinasaliksik ng Panginoon. Sinasaliksik ng Espiritu. Kaya talaga, 'di ba, laging tinuturo sa atin, kailangan, 'di ba, our body is composed of our whole being, human being composed of body, soul, and spirit. Kaya napakahalaga na tumaas talaga ang dimension, tumaas talaga ang level ng ating espiritu. Bakit? Dahil ito ang magdo-dominate doon sa ating kaluluwa. Amen? Kaya sabi dito, sino ang nakakaunawa? Pag malawak ang pangunawa mo, malawak ang espiritu, maiintindihan mo ngayon, sinasaliksik ng espiritu ang lahat ng bagay. So, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Amen? So, walang nakakaalam sa iniisip ng tao, 'di ba? Alam ko ba ang iniisip ng asawa ko? Hindi rin niya alam, pero nag-aabot kami doon sa salita ng Diyos, doon sa espiritu ng Diyos. So, 'di ba? Minsan marami tayong mga iniisip, marami tayong mga likas na sa tao ang karunungan at kaalaman. So, likas na sa tao na meron ka talagang kakayanan. Pero ang kakayanan na iyan ay hindi sapat pag wala ang espiritu ng Diyos. So dito sa chapter 1 and 2, 'di ba? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. We have the mind of Christ. Amen? So, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. We can only know and understand the things of God through His Spirit. So, mauunawaan lang talaga natin ang tungkol sa Diyos, tungkol sa kay Jesus, through the Spirit of God in us. So, hindi mo talaga siya maunawaan pag sa
intellectual mo lang. So, we have the wisdom, we have the knowledge, but if you have the wisdom, the knowledge, with the Spirit of God, di ba? Mas lalong mabuti. Mas mas buti. Mas lalo mong ma-appreciate, mas lalo mong ma-enjoy, di ba? Mas lalo nating ma-enjoy ang paglilingkod na nilagay ng Diyos sa atin. Amen? Kasi meron talagang dadating na hindi pagkakaunawa. Pero ano ang magbubuklod sa atin? Ito ay ang salita ng Diyos. So, ang magpapakakaisa sa atin ay salita ng Diyos. Bakit? Dahil tinuturuan tayong magkaroon ng magiging matured enough. Magiging matured tayo sa lahat, di ba? Matured sa lahat na ginagawa natin. So, liban lang na may Espiritu ng Diyos, liban lang na sinamahan ka talaga ng Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Kaya di ba, napakahalaga na sa umaga, pagising natin, ito napakaganda, bagong lifestyle natin ito, this 2025, na unang-una, pagising natin, 5 AM, may aabangan tayo na salita ng Diyos. Word of God, na alam ko sa bawat pagbabasa natin ay meron tayong nasagap sa Espiritu. Meron tayong na may ibinahagi, may ipinakita, may bago, may dagdag sa atin ang Diyos. Na kahit na nabasa mo na ang book na ito, ang salita na ito, pero pag binasa mo siya ulit, meron siyang bagong revelation sa iyo. Amen? So yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Etong time na to, nung panahon si Pablo ay umiikot sa mga churches, ibig sabihin, nahabag ang Diyos sa kanilang kalagayan. Nahabag ang Diyos sa kalagayan ng bawat isa. Kaya nakikiusap siyang magkaisa kayo, magmahalan kayo. Amen? Kaya 'di ba, huwag kayong manahan doon sa karunungan na meron kayo. Dahil 'di ba, ang sabi niya dito, kamangmangan ang nananalig sa karunungan na meron siya. Hindi ba natin kailangan ng karunungan? Siyempre, kailangan natin ng karunungan. Pero, ang sabi niya doon sa chapter 2, di ba, higit na meron ka ng karunungan, meron ka ng kaalaman, pero meron kang Espiritu ng Diyos. Yun ang full package. Amen? So, yun ang napakaganda, napakahalaga sa atin, na ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Ano pong masasabi niyo, my brother, husband? Amen. Base sa nabasa natin, para sa akin, isang typical na sitwasyon ng isang pamilya, magbabarkada. Ito ngayon ang setup ay church. So, sabi ni Pastor Rache sa Corinto, ang Corinthians kasi ay base sa background para malaman natin bakit ganun ang mensahe ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Dahil para siyang matatawag natin kapanahon na to ay Makati BGC, meaning siya yung hub, trade hub ng kalakal ng kanilang lugar. Kasi ang Corinth ay parang peninsula. So para naghahati siya doon sa dalawang dagat na doon sila nagtatagpo. So maraming mga iba-ibang klase ng mga ibang klase ng mga lahi, iba-ibang klase ng mga paniniwala. Kasi doon dumadagsa yung lahat ng mga iba't ibang klase ng tao na naghahanap ng, alam mo yun, naghahanap ng oportunidad sa buhay. So, at kung nakita natin ganyan ang pangyayari, maraming iba't ibang klase. So, marami silang daladalang iba-ibang klaseng moral, kung baga. So, may iba doon, naniniwala sa ganito, yung iba naniniwala sa ganyan. Marami silang morality na dinadala. So, ang isang problema nakita dito sa sitwasyon ng Corinto, bago po dumating si
Apostle Paul doon ay yung morality. Kung baga, yung paano ang kanilang pamumuhay, paano nila ina-apply yung kanilang pagiging Hudyo, pagiging Grego, lahat ng klase andun. So, halo-halo. So, nung dumating si Apostle Paul, ang kanyang nadatnan ay itong tinatawag natin na law moral, kung baga. Iba-iba talaga sila. So, yung iba matalino dito, yung iba sabi niya, iba, yung iba marunong, may kaalaman, gusto naman yung isa karunungan, yung isa naman ganito, ganyan. Pero nung pagdating ni Apostle Pablo, itong in-address niya at maraming naniwala. Hindi natin alam kung ano ay iba't motibo nila. So bakit sila tumanggap sa Panginoon? Kasi yun nga, hub siya hub. So maraming mga paniniwala. Paano sabi ni Apostle Pablo dito, mahal, sabi sa chapter 1 verse 2, mahal kong mga kapatid sa iglesia diyan sa Corinto. Ito yung after na pumunta siya, no? Kayo naging kanya sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal kasama ng lahat ng kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Saan mang lugar, siya ay Panginoon ng lahat. So, para sa akin, personally, kung babasahin mo, pupunta ka sa isang lugar, iba-iba ang paniniwala. Hindi madali, diba? Pero dahil nga dun sa, sabi niya na hindi karunungan at kaalaman ang kanyang dinala, kundi ang kamatay ni Kristo sa cross. Amen. Na dala niya, at yun ang pinangaral niya, marami ang nabalik sa Panginoon. Amen. Marami ang nabalik sa Panginoon. Kasi bago sa pag-iisip ng mga ganitong paniniwala. Uy, bago 'yan. Bago. Marami silang pananong. So doon nasagot ng pangangaral ni Apostle Paul. Pero ang problema, ang nakita ko dito, nang nawala na ang pangangaral, nakita sa aking pagninilay, hindi nila natap yung spiritual dimension. Kumbaga, hanggang dito lang sila, may tao pa silang sinusundan. Pero nung iniwan na sila, bumalik na si Apostle Paul, nagkagulo sila dahil hindi nila genuinely na-experience ang Panginoon. Encounter. So napaka-importante, kaya sabi ko kay Pastor Ache, paano ba nila naranasan yung genuine encounter ng resurrection power ng Panginoon sa buhay nila? Ano po? So, typical sa atin, ipaglagay natin sa atin ngayon, sa buhay natin, bakit may mga division? Dahil sa iba't ibang klase ng prinsipyo at paniniwala. Dahil sa iba't ibang klase ng mga pinagdadaanan sa buhay. Dahil sa iba't ibang klaseng narinig o na-receive natin. Kaya, napaka-importante na tayo bilang Kristiyano, tayo ay genuinely, very, very confirmed, or tawag natin, tayo ay sure na naniniwala. Amen. Na ang Diyos ang bumuhay, no? Siya ay nabuhay ng magmuli, no? Para sa ating mga kasalanan. Amen. No? Na-experience natin siya genuinely. Kasi pwede naman na marami, uy, ang ganda dyan kasi ang dami nila. Hindi natin alam, di ba? Para sa akin lang, paghabol ng pag-iisip ko, ng pagkaintindi ko, ay baka ganito kasi dito, bagong grupo to, kasi maraming oportunidad. Kasi iba-ibang klase ng tao Nai-relate nyo pa sa ating mga simbahan, sa ating sa pamilya, di ba? Ang division ay nangyayari dahil iba-iba ang kanilang mga opinion sa buhay. Pero pag si Jesus ang naging center ng ating pamilya, naintindihan natin na ang si Jesucristo ang naging pundasyon natin. Sabi nga dito, kahit saan man tayong lugar, ang si Jesucristo ang ating pundasyon. Amen. So napaka-importante ng pundasyon sa buhay. Kasi tingnan mo ang nangyari nung wala si Apostle Paul, nagkagulo sila. So meaning, hindi yung pangangaral ni Apostle Paul ang problema, kundi yung genuine encounter nila sa Panginoon. Paano nila na-encounter? Pero kung babasahin natin mga kapatid,
doon sa 2 Corinthians, nung unti-unting na-receive nung mga taga-Korinto na yung stern correction ni Apostle Paul, nakita natin sa 2 Corinthians 8:5, sabi niya doon, at binigay, no, nagsubmit sila sa Diyos una sa lahat, tapos sa isa't isa, and by the will of God. So naintindihan nila sa part na yun. Babasahin natin doon sa kasunod ng mga chapter. Dahil nga unti-unti na ang Panginoon ay nangungusap sa kanila. Amen. Napaka-importante ng man of God. Amen. Para i-redirect tayo ulit kung ano yung tama. Napaka-importante ng stern correction ng lingkod ng Diyos upang hindi tayo mawala sa landas, sa tamang landas, no? Sa mga prinsipyo ng Panginoon na dapat nating lakaran sa buhay. So, ang paalala na ito ay para sa atin din na gaano ba natin naranasan kasi hindi naman natin sabihin na wala namang perfecto na church, walang perfecto na pamilya, pero we see beyond doon sa imperfection, kasi ang tinututukan natin ay ang ating pinaka-center ng ating pananampalataya ay si Kristo Jesus. Amen. No? Kaya nating mag-adjust, kaya nating magmahal, kaya nating magpatawad, kaya nating umunawa, kasi si Kristo Jesus ang naging pundasyon ng ating buhay. Amen. Kaya very applicable po ito sa ating pamilya, sa ating paglilingkod, no? Marami tayong iba't ibang prinsipyo kasi hindi naman tayo pare-pareho ng kinalakihan. Amen. Di ba? Sa isa tama, pero sa isa parang hindi tama. So, napaka-importante na maging isa tayo kay Kristo. Ngayon, napaka-importante na sinabi na dito. Dito sa verse, ulitin ko sa chapter 1, kasi ito yung pinakabuo na mensahe ni Apostle Paul na tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ang lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesus Kristo saan mang lugar sa inyo, siya ay Panginoon nating lahat. So, napaka-importante na kanya-kanya tayong ginagawa sa ministry man ito or sa ating pamilya. Pero ang pinaka-sentro natin ay yung genuine encounter natin sa Panginoon. Amen. So, yun po yung para sa akin ang mensahe ng Panginoon na maraming karunungan, yes, maraming kaalaman, alam ko yan, mas magaling ako sa kanya. Pero ano ba yung sabi nga ng ating pastor, ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa kalagitnaan? Amen. Yung ano ba yung pinaka-purpose at pinapagawa ng Panginoon sa kalagitnaan, doon tayo mag-aabot. So, nawa po ay may nakuha tayo sa Bible reading natin. At patuloy po nating basahin ito. Marami pa pong pwedeng i-reveal ang Panginoon sa atin. Po. Ngayon, pwede nyo po siyang ulitin dyan sa inyong mga tahanan. At dalangin namin na lalong mag-reveal ang banal na Espiritu sa inyo ng mga salita na hindi nyo pa siya na nakita or hindi nyo pa na naranasan, na lalo pang magpakilala sa inyo ang Panginoong Hesus. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa umagang ito. At dalangin namin, O Lord, sa lahat ng mga nakasama namin sa umagang ito, O Diyos, patuloy mo silang yakapin, patuloy nilang maranasan ang pag-ibig mo, malayo man sila sa kanilang mga pamilya. Lord, Ikaw, O Diyos, ang patuloy nilang makatagpo, Panginoon. Sabi nga sa iyong mga salita, we need Jesus Christ being the center in our lives. If we have Jesus Christ in our life is fulfilled. Lord, salamat. Abutin mo ang mga anak mo sa oras na ito, O Diyos, lahat ng mga
nakasama namin. At Lord, lahat mga maging manunood man ng replay, Panginoon. Salamat, Lord, sa salita mo sa amin sa umagang ito. Nawa, O Lord, patuloy ka naming makatagpo, maranasan sa mga kanya-kanya naming private life, Panginoon. Lord, anuman ang kahilingan ng iyong mga anak sa mga oras na ito, ikaw, Panginoong Jesus, ang katugunan. Ito, ikaw, O Lord, ang patuloy na magpo-provide ng mga provisions, Panginoon. Pangangailangan ng spiritual, maging sa physical, financial, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na magpo-provide. Lord, Lord, ikaw ang nakakilala sa mga anak mo. Kilala mo ang buhay ng bawat isa. Walang lihim o God sa iyo, Panginoon. Hindi kami makapagtago sa iyo, Lord, dahil 24 hours kang gising. Kami tulog, pero ikaw, O Diyos, binabantayan mo kami. Lord, salamat. Salamat, salamat. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, dalangin ko sa lahat ng mga pamilya na may kaguluhan. Amen. Naway maranasan nila ang iyong genuine encounter. Amen. Naway maranasan nila, Lord, ang iyong pagmamahal. Yes, Lord. Lord, mga bagong mga viewers kami, Panginoon. Lord, may kaguluhan, may alitan sa pamilya, Panginoon. Salamat. Matanggap nila, Lord. Nasabi mo sila, pero minahal niyo sila, Panginoon, sa gitna ng nasa kasalanan pa sila. Amen. Lord, abutin mo sila. Abutin mo ang lahat ng manonood, Lord God. First time nanonood, Panginoon. Kapatid, kung may kabigatan ka man sa puso, ibigay mo sa Panginoon. Yes, Lord. Bagong taon, kung may bigat ka pa sa puso, may kaalitan ka, may kapag nakasakit sa iyo, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Kaya ng Diyos yan. Ibigay mo sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Rabala, 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 rabaya, Suko rabala, yung buhay sa Panginoon. Rabala, rabala, Sa mga rabala, oras na rabala, ito, rabala, rabala, matuto kang lumapit sa Diyos. Rabala, 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 rabala. Pag kayo lumapit sa Panginoon, God will open doors to your life. Oh, yes, Lord. Salamat. Salamat, O Diyos, sa mga bago naming kasama, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord. Lord, salamat. Dalangin namin ang kanilang paglapit sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, kami mananalangin para sa inyo. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, sa buhay ng mga kumikilala sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na sila'y katagpuin mo. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Kung ikaw man, di mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, ngayong umagang ito, maaari po kayong sumunod sa panalangin na pagtanggap at maranasan mo ang pagkilos ng Panginoong Jesus sa iyong buhay. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit, lumuluhod sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga kasalanan, maging Lord sa mga kasalanan na hindi ko man nagawa, hindi ko sinasadya, mga ginaman ako, Panginoon, patawarin mo ako, O Diyos. Patawarin mo ako, Lord, sa mga kaisipan na hindi kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Lord, sa mga oras na ito, inabot mo ako. Kaya, Lord, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng aking puso. Salamat, O Lord, tinatagpo mo ako sa mga oras na ito. Simula ngayon, ikaw na, O Diyos, ang maging sentro ng aking buhay. Simula ngayon, sa iyo ako aasa, sa iyo ako mananampalataya. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, sa kaligtasan. Iligtas mo din, Lord, ang aking buong pamilya. Salamat, Lord, kinatagpo mo ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kamangha-mangha pagkilos mo sa amin. Even sa life
na ito, Panginoon, ang Daily Life Sharing. Gamitin mo ang platform na ito. Marami pang maabot, nagkikilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat, Lord. Sa iyo lamang namin, Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilat, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri, pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo'y itataas. Yes, Lord. Sa iyo namin, Lord, tinataas ang mga anak mo. Kasama namin sa umagang ito. Salamat sa kanilang kalakasan. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila, O Diyos. Lord, dalangin namin anuman ang kanilang mga prayer request. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumatagpo nito. Salamat, salamat, Panginoon. Excited kami, Lord, sa mga susunod na araw para marinig pa namin ang mga salita mo. Pagpalain namin, pagpinagpala namin, Panginoon, ang mga lingkod mo, mga anak mo na nandirito sa live ngayong umagang ito. Sa inyo nawa ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon sa maghapon na ito. Maranasan ninyo ang pagyakap ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. God bless everyone. See you po tomorrow. Makakasama naman po natin ang mag-asawang Villarama. God bless po. We love you with the love of the Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hintay pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hintay pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.